Hi there mga beloved yung soulmates. Welcome to Renzo Tarot Channel. Maligayang pagbabalik po sa ating reading. Maraming salamat po sa inyong nakaka-overwhelm na suporta sa muling pagbabalik na inyong lingkod sa pagbabasa ng inyong mga tarot reading. Maraming salamat po sa overwhelming suporta, lalo na sa mga pinakamuna FWs. Maraming salamat po at hindi nyo po kiniiwan. And ang ating pong reading ngayon is a timeless reading pa rin po. Pag sinabi natin pong timeless reading, kahit kailan nyo po ito mapanood, next year, next month, pag lumabas po ito sa inyong wall, ay para po sa inyo ang reading na ito. Timeless reading para sa ating mga pinakamamahal na nasa sign ng Gemini. Ang daming nasa sign ng Gemini na nagayantay. Para po sa inyo to, wag na natin pong patagalin pa. Okay, Gemini, timeless reading po para sa inyo. Sige. Okay, timeless reading para sa mga Gemini. Spirit Universe, Spirit guys, please give us the 10 cards para sa ating timeless reading, para sa ating mga pinakamamahal na nasa sign ng Gemini. Spirit Universe, Spirit guys, 10 cards please para sa ating pinakamamahal na nasa sign ng Gemini. Yun, may isa na po. Sige, buuin po natin ang 10. Pagpatuloy lang po natin. Spirit Universe, Spirit guys, again, if this is your first time po sa ating channel, please don't forget to like, mag-comment, at syempre mag-subscribe po para mas lagi updated po kayo sa ating mga parating pang mga videos o readings, sapagkat magtutuloy-tuloy na po itong ating tarot reading, although medyo na almost 2 months po na nawala ang unicorn. Pero sige po, sabi ko nga, hanggat may time po ako, gagawin ko po ng paraan para maisingit po ang pagre-reading, sapagkat alam ko pong dyan po kayo. At maraming salamat po, kasi kahit po wala po ang ating reading, ay talagang hindi po kayo umaalis, nakaabang pa rin po kayo, dahil patunay po yan ang mga nagko-comment na maraming salamat at nagbalik ka. Ibig sabihin talaga, andyan pa rin po kayo. Hindi nyo po ako iniiwan. Sige, 3 na lang po para magtuloy-tuloy tayo. Spirit Universe, Spirit Guides, last 3 cards para sa ating timeless reading, para sa ating pinakamamahal na nasa sign ng Gemini. Spirit Universe, Spirit Guides, last 3 cards please. 3 cards. Basta 3 cards. Spirit Universe, Spirit Guides, last 3 cards for Gemini timeless reading. Spirit Universe, Spirit Guides. Okay, yun. Nagsitalunan na sila. Isa pa. Last one. Okay. Ayun, kompleto na po. Sige, ayusin na natin ang baraha. Sisimula na po tayo. Tuloy-tuloy na po to. Please fasten your seatbelt. Sige po. Okay. Nais ko lang po. Sige, lagay natin sa gilid to para makita nyo po na walang nakareading baraha. Ayun. Sige, Gemini, handa ka na ba? Okay. Gemini, your first card, pambungad na baraha, is the Queen of Swords. Gemini, sabi ni Universe is parang nasa sitwasyon ka daw na pinanghihinaan ka ng loob. Bakit? Okay? Parang biglang dumating sa point na parang biglang nawalan ka ng pag-asa. Okay? This Queen of Swords ay pinapatunay lang na Gemini, na sabi ng Universe I get up, bumangon ka. Okay? Hindi pwedeng mahina ka, kasi ikaw lang ang pinanghuhugutan ng lakas. Okay, Gemini, ibig sabihin ay talagang hindi ito yung time, hindi ito yung oras para panghinaan ka. Kailangan mong bumangon, kailangan mong lumaban sa buhay, kasi kapag ikaw ang unang sumuko sa pamilya, sa relationship, or sa pagkakaibigan, kapag ikaw ang unang nakitaan ng panghihina, Gemini, everything will fall. Babagsak ang lahat, parang domino. Okay? Kasi nasa sitwasyon ka daw, Gemini, ngayon na parang hinang-hina ka. Okay, naapektuhan ka ng isang bagay na talagang dinibdib mo, dinamdam mo. Okay, Gemini? But ang sabi ng Universe, get up, bumangon ka. Hindi ito ang oras. Okay, although yes, masakit, pero kailangan mong bumangon. Sige, pagpapatuloy natin. Pangalawang baraha. Okay. May kanalaman daw, Gemini, itong lungkot mo, or naapektuhan daw ito regardless sa yung mga pangarap sa buhay. Gemini, yes, natural, lahat tayo may pangarap sa buhay, may goal, may mga gustong makamit. Okay? May ninanais ka na matagal. You are manifesting this thing, napakatagal na panahon na gusto mong makamit, but parang hindi nag-work. Hindi siya na-achieve sa paraan na gusto mo. Okay, sa panahon na gusto mo. Hindi maganda yung timing, late na, or parang anong tawag nito, talagang hindi talaga nag-work out para sa'yo. This is may kinalaman ito dun sa mga dreams, aspirations mo na gustong gusto mo. Talagang ito yung
itong nais mo matagal na, okay? Nilihim mo nga ito eh, hindi mo nga ito sinasabi sa iba. Talagang you keep it to yourself because you want to surprise everybody, but dahil hindi nag-work out, dahil hindi siya nag-succeed according to your way, ay talagang naapektuhan ka deep inside. Okay? Gemini, kung ano man ito, cheer up. Okay? Kasi marami pang doors of opportunities na parating sa'yo. Yes, hindi lang naman isa eh. Napakarami pa. Hindi lang naman ang naisip parating ng universe ay hindi lang naman. Ibig sabihin yan, di ba? Sinasabi natin is, if there is a door that will be closed, may marami pang mga opportunities na magbubukas. May dahilan kung bakit nawala yan. May mas malaking blessings na bibigay sa universe sa'yo. Tinatest ka lang, Gemini. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo eh. You need to cheer up. Bakit? 3 of Cups is a celebration card. Okay? You need to cheer up. Kailangan mong palakasin ang loob mo kung ano man tong nagpapalungkot sa iyo ngayon na pangarap na hindi nakamit. Okay? Why? Because sooner or later, hindi mo pala alam that is just part of the plan. That's it for you to celebrate big. Ano to? Ibig sabihin may mas malaking bagay na nakalaan para sa iyo. Gemini, may malaking bagay na ibibigay sa iyo ang universe na hindi mo pala alam. Na talagang, you don't know. It's parang, alam yun, parang it's out of surprise, out of nowhere. Parang bigla na lang siya susulpot. Pero, ikakagulat ng lahat. Hindi mo to plinano, hindi mo to, wala to sa listahan mo. Pero bakit biglang sumulpot? In a way na bigla ka magsa-celebrate. And of course, you need to embrace it. Doon mo ma-realize na yun, tama nga sabi, na kailangan kong bumangon. Okay? Kasi kapag hindi mo palakasin ang loob mo, kapag hindi mo tulungan ang sarili mo na mag-cheer up, ay talaga, hindi mo ito makukuha. Hindi ka magsa-celebrate. 3, tingnan mo. Okay? You need to cheer up. Ikaw makakatulong sa sarili mo. Because there's a big celebration coming ahead for you. Wow, Gemini. Okay? Nakinig kayo mabuti. Pang-4. Oh, look. May kinalaman sa pera. Pentacles. Money. Hierarchy King. May mga kastilyo sa likod. Ibig sabihin, elevation, movement. Okay, in a situation na, parang rags to riches. From bagsak na bagsak, from panglulumo to biglang, alam mo yun, biglang katuparan ng mga pangarap. Okay? Kasi lahat naman ng mga bagay. Yan yung natutunan ko bago pa ako dito napunta sa tarot reading na ito. Noon, mabilis, hindi ako makatulog. Konting, alam mo, bayarin lang ng kuryente. Parang, yun yung palala sa pumayat ako. Kasi ako yung breadwinner ng family. Konting problema, sa akin nakaasa. But alam mo, nung natutunan ko itong mga bagay na ito, na talagang, if things doesn't work, that time na on our way, just let it be. Magugulat ka, bukas, next week, may biglang blessings na darating. Kasi yung pala. Kasi lahat pala ng bagay ay may dahilan. Mawala man siya, kunin man siya sa atin, yes, malulungkot tayo kahit paano, but move on for the next day at magugulat ka. Accept mo sa sarili mo, kailangan may acceptance at tapos ng acceptance, and here comes the abundance and blessings. King of Pentacles, may kinalaman pala sa pera ang pagsa-celebrate mo in the soonest time, Gemini. Mga biglaang opportunities na mga parating para sa iyo na mag-generate ka ng pera, or maybe a new job, or anything talagang makakatulong in terms of finances para sa iyo, Gemini. Okay, panghawakan mo ito. 5th and last card. Fifth and last card sa first row pala. Sorry, na-excite ako. Okay, ang panglimang baraha is the King of Wands. Okay, anong ibig sabihin nito? Is that Gemini, is that maging mapagmatsyag ka daw. Maging observant ka sa paligid mo. Especially sa mga taong pinakaisasamahan mo o pinakakasalamuha mo. Because Gemini, hindi mo pala alam. You thought yung mga bagay yung mga failure, yung mga bagay na hindi nag-work sa'yo ay talagang akala mo ikaw lang pala ang may gawa, may kasalanan. You don't know. It's because may kinalaman din tong mga taong nasa paligid mo na palihim, na wishing you to fail, Yun. Be observant. Okay? Wag mo na hindi naman magka-cut off. Pakikasamahan mo pa rin sila, but at least maging vigilant ka na. Observe mo yung mga attitude nila, yung the way kung paano sila makitungo sa'yo. Okay?
Hindi masama yon, hindi masama ang pag-observe kasi para sa iyo to eh. At least kahit paano makilala mo sila, or kahit paano malaman mo yung mga motives nila sa buhay mo. Akala mo kaibigan mo, akala mo kamag-anak mo, baka yun. Usong-uso yun. Hindi yun talagang nature ng tao yun. Natural yon sa tao. Hindi lang dito sa Pilipinas kasi buong mundo ganun ang tao. May mga taong kasi iba-iba tayo ng mga pag-uugali, di ba? Depende kung kailan tayo pinanganak. Yun, hindi natin makokontrol yon. At kapag na dumating yung time na magkaroon ka ng ganong tao sa circle mo, yun, be vigilant, be observant, okay? Sige. Again, if this is your first time po sa ating channel, don't forget to like, subscribe at mag-comment. Share nyo po sa inyong makakilala na mahilig yan sa tarot reading. At mag-comment po kayo kapag naka-resonate kayo. Maraming salamat po. Pang-anim na bara is the Temperance. Okay? Aside from being observant, aside from being sa pag-cheer up, is ang kailangan mo daw ay Gemini ay buko sa lakas ng loob at pagiging observant, ay kailangan mo din ng, alam yun, patuloy na paggawa ng kabutihan sa kapwa. Okay? This Temperance card is being compassionate, being matulungin regardless. Alam mo yun, kahit kung meron kang last na tinapay, hatiin mo to kung may nangangailangan. Okay? Kahit wala nangangailangan, if you think you fail your neighbor or kung sino man ang feeling mo ay talaga nangangailangan ng tulong mo, kung wala man financially, ay yung lakas mo, yung talino mo, yung talent mo na makakatulong, just give it or share it to them because that will be the easiest way. Kumbaga yun yung VIP access mo para mas anihin mo pa itong mga blessings and abundance na ibibigay sa iyo ni universe. Okay? That's the best thing. At yan ang gustong-gusto ni universe sa kanyang mga alaga na kapag nakikita niya tong tao na to ay mapagbigay regardless of the situation, walang hinihinging kapalit, ay overflowing yung abundance, magugulat ka na lang. Okay? Queen of Wands. Tingnan mo ha. Kung si King of Wands kanina papunta doon, nakaharap doon, at sinasabi ko ay maging observant ka, this Queen of Wands is that, tingnan mo, here you are, Gemini, may kasamang kat. Ibig sabihin is that you will be leveling up, is like makakaroon ka ng authority. Parang Gemini, you will be in a situation, o meron nga sigurong ibang Gemini dito na nasa authority na. Merong politician, chairman or kagawad, principal, manager. Okay? It's all about hierarchy. It's all about parang leveling up ng position. Yung may iba sa inyo nagpapromote kayo. But yung mga Gemini na nasa mataas ng position, aside from being observant, ay talagang alagaan nyo yung position nyo. Do your job according to what is needed. Malinis, huwag kayong mga hamak ng tao. Gawin nyo kung anong trabaho nyo, kung ano man ang hinihingi sa inyo. Okay? Kasi mahirap na kung kahit inaabuso nyo yung authority, inaabuso mo yung posisyon, ay talagang mabilis na pagbagsak mo, Gemini. This is not the best year for you. Kaya dapat kailangan maging maingat. Okay? Talagang gawin lang yung mga bagay ng malinis, legal. Okay? Kahit pa paano kasi maraming parating sa'yo, but ayaw ni universe ng ganyan. With this Queen of Wands card, is all about authority. This is a warning for you na wag gamitin. Okay? Kung nabigyan ka man ng chance mo na mag-elevate into position, wag gamitin ito para maghiganti or para manghamak ng ibang tao or mangurakot or whatsoever, because ang karma, the universe is just, alam mo, paikot-ikot ang yan, yung energy, nasa paligid mo lang yan. Kung anong ginawa mo, yun yung balik sa'yo. Okay? Pangwalo, Five of Pentacles. Gemini, kapag meron ka ngayon, may dumating na daw na blessings, is that kahit pa paano ay matutong mag-save, matutong mag-budget, because although pera siya, tingnan mo, this is snow, taglamig, ibig sabihin, habang tumatagal kasi ang panahon natin ngayon sa mundong ito, there's a lot of surprises. Maraming mga bigla ang mga pangyayari, mga uncertainties, hindi kasiguraduhan. Tulad ng mga pagbaha ngayon, biglang nasusunog, biglang lumilindol, and of course, mga unpredicted. And if that, syempre hindi natin makokontrol yan. And mga unfortunate events, at kapag ready kayo, kahit paano may naitabi,
at least kahit pa paano hindi ka mahihirapan. Okay, Gemini? Okay, yun yung naisip parating sa'yo is keep things. Kung may mga bagay naman na hindi naman talaga kailangan paggastahan or kailangan paggamitan ng pera, do it or save it. Okay, for the future. Everything na may kinalaman sa pera, please kahit pa paano Gemini, maging maingat daw. Okay, maging maingat. Kung meron man kayo na itabi, wag muna itong gastusin talaga sa mga bagay na kung hindi naman kayo sigurado sa kung mag-invest kayo, wag na munang bumili ng mga properties kung ano man. Okay, palipasin na muna itong taon na to. Okay, bakit? 2024 is 8, yes. This is good for money, but 8 is infinity, pataas, paikot-ikot. Ibig sabihin, kung gaano kabilis ang pera, ganoon din kabilis ang pagbagsak, pagkawala nito. So, ibig sabihin, maging maingat tayo or maging masinop tayo sa ating kaperahan. Okay, 9. Okay, our 9th card is the 7 of Swords. Ibig sabihin, Gemini, meron daw matutuklasan ka, malalaman mo ito sa mga parating na araw, mga buwan. May mga tao, makikilala ka mga tao na malalaman mo ay pinakasamahan mo na matagal na panahon, pinakasamahan mo ng tinuring mo na mahal sa buhay, pero may mga malalaman mo sinisiraan ka pala patalikod, na gusto nilang bumagsak ka kasi naiinggit sa'yo, na wala ka namang ginagawang masama. Ang ibig sabihin nitong 7 of Swords cards is, even though na malaman mo ito, it's your discretion kung ikakato mo sila, but kahit pa paano, huwag kang ring magtanim ng sama ng loob. Huwag mo silang gagantihan ng sama ng loob. Kung ayaw mo na sila makausap dahil sa nalaman mo or papatawarin mo sila, it's up to you. But huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Kasi yan yung magiging barrier, isa yan sa magiging harang para sa daraanan ng mga blessings papunta sa inibibigay ng universe. Okay? Kahit pa paano, kung hanggat kaya na maging humble at all times, ikaw yung magpaibaba, gawin mo to Gemini. Hayaan mo na lang, sa'yo na lang, and bahala na sa universe sa kanila. Okay? 10th and last card po, Gemini, para sa yung timeless reading. Wow. Tatapusin natin ang yung reading sa Page of Pentacles. Here you are. You're standing holding a Pentacles. Okay? You are manifesting for a lot of blessings because you truly deserve it. Talagang, kung may dumating man sa'yo, hindi ka dapat iinggitan. Kung yumaman ka man, Gemini, hindi ka dapat iinggitan. Bakit? Sapagkat trinabaho mo ito or talagang pinaghirapan mo to at talagang dugot pawis ang pinuhunan mo dito. And with this Page of Pentacles card, pinapatunayan lang nito na talagang yung mga nasinabi ko sa iyo na mensahe ng universe na pagiging masino, pagiging observant, pagiging cheerful na wag susuko sa buhay because maraming parating. Everything, if you follow it, the abundance will follow you also. And don't forget to share to others. Okay? Napakapalad niya, Gemini, na isa kayo sa mga taong mga sign na talagang lucky, talagang alam mo para sumusunod sa inyong swerte. But despite all of this, being humble is the best. Okay? Yan po ang isa namang soulful at sana'y naliwanagan po kayo. Soulful and meaningful tarot reading dito mula sa inyong lingkod na inyong laging sinasubaybayan. Maraming salamat sa inyong sawang tiwala sa suporta. And kapag first timer po kayo sa ating channel, kahit subscribe na lang po ang bayad niya sa akin. Malaking bagay na po yun. Maraming salamat. Hanggang susunod po nating pagsasama. Mag-iingat po kayo lagi. God bless us all.